Isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Muli ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga overseas Filipino workers around the world na patuloy pong sumusubaybay sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ng ating pong Panginoon sa Kristo ay sumainyong lahat. At katulad po ng dati, tayo po ay tatalakay muli sa isang aralin na ito po ay pinaniniwalaan ko na marami ay aayaw na talakayin ang topic na ito. Maraming mga Kristiyano na sila ay allergy sa topic na ito. Pero ako po personally, ito po yung pinaka-paborito ko pong topic. At ito po yung patungkol po sa pag-aayuno o tinatawag po natin sa English na fasting. At tulad po ng dati, bago ko po ituloy ang ating pong pagtalakay, may request everybody to bow down our head for a moment of prayer. Our Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you have given unto us. Kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo at hinihiling po namin ang inyong paggabay sa amin. Pangunahan niyo po kami sa aming pagtalakay sa iyo pong mga salita. At hinihiling po namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu. At sa araw na ito, Panginoon, ay i-bless niyo po ang bawat salitang lalabas sa aking mga bibig. Gawin mong pagpapala sa buhay ng mga nakikinig. Holy Spirit, have your way. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. And Amen. So, ang aking pong topic sa araw na ito ay pinamangatan ko pong fasting or feeding. Pag-aayuno o pagpapakain sa Tagalog. At kaya po ganyan ang aking pamagat ay sapagkat sa ating pong pag-aaral, yung meaning po ng fasting ay simply abstaining from physical food for spiritual purposes. Ito po ay hindi natin pakakainin yung ating pong physical na katawan at ang ating pong pakakainin ay ang ating espiritu ng salita ng Diyos. So, ganyan lang po ang simpleng meaning ng fasting. Subalit, sa araw na ito ay nais ko pong ipaalam sa inyong lahat ng ating pong pagtalakay sa subject na fasting ay gagawin ko po itong series sapagkat hindi ho natin ito matatalakay sa isang araw lamang sapagkat napakarami pong mga subject ang atin hong pag-aaralan. At bibigyan ko po kayo ng overview. At ito po ay, uulitin ko, series po ito. Kaya subaybayan po ninyo at naniniwala po ako na mapagpapala po kayo ng Diyos kapag naalaman po natin ang sikreto po ng pag-aayuno. At dito po sa subject na ito ay tatalakayin po natin yung 3 reasons why we need to study the subject of fasting. Pangalawa, pag-aaralan din po natin the meaning of fasting, biblical truth about human being, different types of fasting in the Bible. Pag-aaralan din natin yung the process of fasting. Pag-aaralan din natin yung God-chosen fast in the Bible. Pag-aaralan din po natin dito yung spiritual benefits of fasting and physical benefits of fasting. Pag-aaralan din po natin yung the purpose of fasting. Kaya mga kapatid, relax lang kayo. Sapagkat ito po ay series. Hindi ho natin mamadaliin sapagkat naniniwala po ako na napakahalaga po itong ating tatalakayin ito. At ang ating pong text ay ating pong matatagpuan sa aklat po ng Matthew chapter 4 beginning verse 1 and 2. Sabi po ng scriptures, Then was Jesus led up of the Holy Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward on hunger. So makikita po natin na ito pong pinili kong talata na gagamitin po natin pinaka-main text ay ito po yung biblical example of fasting ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kung tayo po ay kukuha ng modelo patungkol po sa pag-aayuno, ako po ay naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ang pinakadakilang modelo
na dapat po nating pag-aralan ang binigay niyang example sa Biblia. Dito po, mapapansin po natin na sabi po ng Biblia, ang ating Panginoong Hesukristo ay pinatnubayan ng banal na Espiritu. Siya ho ay pumunta sa wilderness para mag-ayuno ng 40 days and 40 night. At pagkatapos ay siya po ay nagutom. So, dito po ay nais kong mapansin natin, sa pag-aayuno po, ang unang truth na natutunan ko dito ay yung tinatawag na led by the Holy Spirit. Ang pag-aayuno po ay hindi yung dahil gusto mong mag-ayuno. Ang pag-aayuno po ay dapat ikaw ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu na mag-ayuno. So makikita po natin sa halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo that Jesus Christ was led by the Holy Spirit. Mahalaga pong faktor yung led by the Holy Spirit, sapagkat isa sa mga trabaho po ng banal na Espiritu ay tayo ay gabayan sa ating pong pag-aayuno. Okay? So, yung led by the Holy Spirit, so, pwede kang patnubayan ng banal na Espiritu para mag-ayuno ka ng 40 days. Pwede ka rin niyang gabayan para mag-ayuno ng 21 days. Pwede ka niyang i-led sa pagpapasting ng 14 days, 7 days, 3 days, 1 days, or vegetarian fasting, Daniel fasting, partial fasting. Ang mahalaga sa pag-aayuno ay yung leading by the Holy Spirit. Ikaw ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Bakit mahalaga yun? Sapagkat kapag ikay nag-ayuno, lalong-lalo na kung ito po ay long-term at ito ay conviction mo lamang, gusto mo lamang mag-ayuno, hindi ka magiging successful sa iyo pong pag-ayuno. Marami po akong nakita na mga tao na nag-ayuno ng 40 days, hindi po nila natapos. Ang truth ay dahil hindi sila pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Dito po ay makikita po natin yung 40 days. Gusto kong magsimula muna sa malaki, 40 days, ano? Sapagkat ito po yung example na binigay po sa ating halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, gusto ko pong makita natin na ang konteksto po nito, mga magulang at kapatid, ay magsisimula ang ating Panginoon sa kanyang earthly ministry. Siya po ay magsisimula lamang at ang sabi po ng Biblia, bago po siya nagsimula, siya muna ay nag-ayuno ng 40 days and 40 night. At mapapansin po natin na sa pag-aayunong ito ng ating Panginoong Jesucristo ay meron siyang tatlong benepisyo na nakuha sa kanyang pag-aayuno. Una ay yung tinatawag na spiritual preparation sa kanyang earthly ministry. Yun po yung goal niya. Siya po ay naghanda spiritually sapagkat alam po ni Jesus na ang labanan ay hindi po physical, kundi ang labanan ay spiritual. Kaya ang unang benepisyo ay spiritual preparation sa kanyang earthly ministry. Pangalawa ay makikita po natin na ang ating Panginoon Jesucristo po ay napuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po yung pangalawang benefits ng kanyang fasting. At ang pangatlo ay yung pong tinatawag na he is very successful na matapos niya po yung assignment, yung pong task na ibinigay sa kanya ng Ama, ay natapos niyo po ito ng matagumpay. At yan po yung tatlong benepisyo ng kanyang pag-aayuno. Spiritual preparation, being filled with the Holy Spirit, and to finish the race God entrusted to our Lord Jesus Christ. So yun po yung fasting ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita po natin, gusto ko pong ikumpara yung fasting po ni Moses at saka po ng ating Panginoong Hesukristo. Si Moses po ay nagfasting din po ng 40 days and 40 night. Tingnan po natin sa Exodus 34, verse 28. Ang sabi po ng scriptures, and he was there with the Lord 40 days and 40 night. He did not eat bread nor drink water. And he wrote upon the table the words of the covenant, the 10 commandments. Okay. So, gusto ko pong makita ninyo, i-compare po natin yung fasting po ni Jesus at saka fasting po ni Moses, parihong 40 days. Okay? Now, gusto ko pong maunawaan ninyong lahat na ang dalawang ito ay parihong magsisimula ng kanilang ministry. Meron po silang gagampanan na ministry. Meron po silang assignment sa Diyos na ibinigay ang Diyos. Okay? Si Jesus Christ ay meron siyang earthly ministry, 40 days parehas. Okay. So, ang tinanggap po ni Moses during the time sa kanyang fasting ay 10 commandments. Yung pong 10 utos.
Pero mapapansin ho ninyo, ang tinanggap ng ating Panginoong Kristo sa kanyang fasting ay yung kapuspusan ng banal na Espiritu. So, yun po yung difference, okay? Si Jesus ay nagfasting po ng 40 days and 40 nights. Ang sabi po ng mga scholars, ito po ay solid food lang kasi sa fasting po ng ating Panginoong Kristo, hindi naman inilarawan doon o in-specify doon yung kung may tubig o wala. Basta ang mahalaga siya, nagfasting ng 40 days and 40 nights at pagkatapos siya ay nagutom. Okay, yun yung konteksto nung kay Jesus. Pero pag pinansin niyo po, ang pagkakaiba naman ni Moses, si Moses po, yung fasting niya, ay wala pong tubig at wala ring pagkain. Okay? So, makikita po niyo may pagkakaiba. Si Moses, walang tubig at wala ring pagkain. At ito naman pong si Jesus, ay solid food lamang kasi nagutom siya after 40 days. So, yun lang po. Hindi po in-specify kung ito po ay dry fasting o walang tubig. Okay? So, yun po yung comparative statement ng dalawa. Parehong magsisimula sa ministry. Pareho po silang 40 days. At ang pagkakaiba lang nila, yung kay Moses, ay solid food at wala ring tubig. Okay? Ngayon, nabanggit ko na ba yung ating tatalakayin ngayon sa araw na ito? At sa ating pong pagpapatuloy ay 40 days and 40 nights. Yun lang po yung pagkakaiba. Ngayon, nung ako po ay bata pang mananampalataya sa Panginoon, ako po ay, alam ko po, hindi po ako qualified magturo ng fasting kung hindi ko po ginagawa ang pag-aayuno. Yan po ay isang principle ng mga mangangaral. You must live what you preach. Okay? So, ngayon, gusto ko pong maunawaan nating lahat na yung 40 days fasting and prayer ay marami kasing Kristiyano na hindi nagpapasting ng 40 days kasi takot daw sila, baka po sila ay mamatay. Okay? Pero sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan na kapag nag-ayuno po tayo ng 40 days, na-discover ko pong truth sa Biblia na ang tao po ay disenyo ng Diyos ang katawan ng tao na kahit na po 40 days na wala pong solid food na pagkain, basta umiinom ka lamang ng tubig. 8 glass of water, sa loob po ng 40 days, hindi ka mamamatay. Maaaring sabihin mo, Bishop, totoo ba yan na kapag hindi kami kumain ng 40 days at saka 40 night, tubig lang, hindi kami mamamatay? Yes. Bakit? Tingnan mo si Jesus. Nagfasting siya ng 40 days at saka 40 night. Namatay ba? Hindi siya namatay. Si Moses, tingnan po ninyo si Moses. 40 days and 40 night, wala nga siyang tubig. Hindi rin siya namatay. Si Elijah, nagfasting din siya ng 40 days at saka 40 night. Hindi rin siya namatay. So ngayon si Bishop, nagfasting din ako twice ng 40 days and 40 night. Hindi rin ako namatay. So maliwanag po, sinasang-ayunan ko na 40 days, walang pagkain, hindi mamamatay ang tao. Basta siya ay healthy at umiinom siya ng tubig, 8 basong tubig, araw-araw. Okay? So ngayon, kaya ikaw kapatid, 2 araw lang hindi ka kumain, takot na takot ka na yan. Parang tingin mo ay mamamatay ka. So ito yung truth na gusto kong matutunan muna ninyo. Bibigyan ko kayo ng overview. Hindi namamatay ang tao basta siya ay healthy sa loob ng 40 days na walang physical food. At yan po ay pinatotohanan, maging sa mga temporary example, ang dami mga pastor na nagpo 40 days doon sa Prayer Mountain, ang dami nakalista doon na mga nagpo 40 days hanggang ngayon buhay pa. Kaya ikaw kapatid, hindi yan, ito isang truth na pinatutunayan po ng Biblia. Ngayon, yung pong unang tatalakayin ko ngayon ay yung reason. 3 reasons why we need to study and to understand the subject of fasting. Okay? So, 3 reason. Sinisimplify ko lang yung aking pagtuturo. Okay? Ang unang dahilan kung bakit kailangan nating matutunan yung aral ng pag-aayuno, reason number 1 ay for safety purposes. Para ang iyong buhay ay hindi malagay sa panganib o ikaw ay mamatay dahil sa iyong kakulangan ng kaalaman. Safety purposes. Pangalawa, kailangang pag-aralan natin ang subject na ito para maging easy lamang ang iyong pag-aayuno. Kasi kung napag-aralan mo ang isang bagay
at alam mo ang iyong gagawin sa pagpapasting, madali lamang ang pag-aayuno kung alam mo ang iyong gagawin. So yung pangalawang truth, reason kung bakit natin pag-aaralan is to make it easy, yung ating pag-aayuno. At ang pangatlo, yung tinatawag na to enjoy, para ma-enjoy mo yung benefits ng fasting. So maliwanag ha? Safety, easy, and enjoy. Okay? So ngayon, unahin muna natin yung safety. Okay? Ngayon, gamitin ko yung aking personal na patotoo. Nung ako po ay batang mananampalataya, 1 taon pa lamang ako mananampalataya, ako po ay nagpasting agad ng 40 days. Ito po ay personal experience ko. At nung magpasting po ako ng 40 days, doon po sa Saudi Arabia, nagtatrabaho ko sa United Doctor Hospital. Maaaring may tanong niyo, paano ka nakapag-fasting? Nagtatrabaho ka. Ganito po yan. Ako po ay supervisor noon sa isang laundry department. At dahil ako po ay meron po kaming isang malaking departamento doon, meron po kaming stock room doon. So ang ginagawa ko po ay hinahayaan ko muna yung mga staff kong umuwi at ako ay nagsasarado na lamang doon sa laundry department. At sa loob po ng 40 days, hindi po ako umuwi ng bahay, ng aming pong accommodation. So, ngayon, nung ako po yung magpasting ng 40 days, wala pa akong alam sa mga the process of fasting, the motive of fasting, how to break the fast. Wala po akong alam. Kaya sabi ko po yung fasting is very dangerous if you are ignorant about the truth of fasting. Kung hindi ka nag-aral, hindi mo ito pinag-aralan, hindi kita ina-advise na mag-fasting ng 40 days sapagkat ilalagay mo lamang ang iyong sarili sa kapahamakan. Okay? So ngayon, ay di nagpasting po ako 40 days and 40 nights. To make the long story short, tingnan po natin ano po yung failure, ano po yung mali sa aking pag-aayuno. Una, ginamit ko po yung department namin sa hospital. Bawal ho yun eh. Kasi binigyan ho kami ng accommodation para doon ako matulog. So hindi ho alam ng management na tutulog ho ako doon sa loob ho ng hospital ng 40 days and 40 nights. Dahil ako ay nag-ayuno. So, bakit po 40 days and 40 nights ay mahalaga ay yung venue? Makikita po natin na kung kayo po ay mag-aayuno ng 40 days, dapat po kayo ay aalis sa inyong tahanan o aalis kayo sa isang lugar, pupunta kayo sa isang isolated place na walang tao. Bakit? Halimbawa, ang ating pong Panginoon Jesucristo. Nung ang ating Panginoon Jesucristo ay mag-ayuno ng 40 days and 40 nights, umalis siya, pumunta siya sa disyerto. Disyerto ay isang lugar na walang tao. Isolated place. Bakit? Mahalaga yung pumunta ka sa isang isolated place. Kasi pag mag-aayuno ka ng 40 days and 40 nights, pag nasa bahay ka, nako, aalukin ka ng pagkain, may darating sa iyong bisita, manonood ng TV, mga cellphone, at maraming mga kaibigang darating. So, hindi ka makakapag-concentrate sa iyong pagpapasting ng 40 days. So, kaya po ang konsepto dapat, pagka long-term fasting, pupunta ka sa isang lugar, sa prayer mountain, or either pupunta ka sa isang isolated place na walang tao. Para ikaw ay makapag-concentrate ka lamang sa Diyos. Okay? So ngayon, bakit mahalaga yung venue ay pupunta ka? Kasi si Moses pumunta sa Mount Sinai. Si Elijah pumunta siya sa hill. Si Jesus pumunta sa desert. Ang mga lugar na ito ay isolated place. So ako, mali na ako. Bakit ako mali? Kasi hindi ako nag-aral ng fasting. So ignorance about the subject of fasting will put yourself into danger at maaari pang ikaw mamatay. Ngayon, to make the long story short, yung pong aking personal experience ay natapos ko po yung fasting. Okay? At pagkatapos po ng 40 days ay lubog na po yung mukha ko at awang-awa po yung mga staff ko. So ngayon, ito na yung problema. Nung ako po ay mag-break na ng fasting. Nag-break po ako. So wala po akong pinag-aralan how to break the fast. So ang naisip ko lamang, uminom muna ng gatas. Alam ko pong pag ako'y kumain ng biglaan, ay baka bigla akong subakit ang tiyan, kaya gatas lang ako ng gatas. 3 linggo akong umiinom ng gatas, yun hong angkor na gatas. Iniinom ko lang ng iniinom. Ang hindi ko po alam, mali ho yun. Yung gatas ay hindi ho inia-advise ho yan ng mga expert na iinom ka ng gatas sa fasting. Kasi yun hong palang angkor na gatas, tumitigas ho yung powder sa tiyan.
So habang tumitigas, ikaw ay 3 linggo ka nang hindi dumudumi, so nabubuo yun sa iyong stomach, sa iyo pong lalagyan po ng dumi, yung stool ay tumitigas, dumadami. So pagkatapos ng mga 3 linggo, kapag dumumi ka, kasi buo yun, so puputok yung iyo pong pinakadaanan ng iyong dumi. So nagsuffer po ako mahigit 2 linggo kasi po talagang bumusarga po yung daanan kasi 4 na pong araw pong walang dumi. So parang nabigla siya. So failure po ako, so kaya talagang nagsuffer ako. Kaya inia-advise ko kung magpapasting kayo ng long term, dapat mag-aral muna kayo ng how to break the fast, when to fast, how to fast, the process of fasting, the motive of fasting, the covenant of fasting. Lahat ay kinakailangan alam mo muna. So para hindi malagay sa panganib ang iyong buhay. So ang unang purpose kaya tayo nag-aaral for the safety of every Christians who desire to fast for 40 days. So yung una. Pangalawa, to make it easy, para maging magaan lamang ang pag-aayuno. Ngayon, ano po ang ginawa ko? Pangalawang pag-aayuno ko ay dito naman sa Prayer Mountain, sa Antipolo. 21 days lang yon. Kinumbikta ako ng Panginoon, kaya nga sinasabi ko sa inyo, mahalaga yung conviction of the Holy Spirit. I was touched by the Holy Spirit to fast for 21 days. So pumunta po ako doon sa Prayer Mountain sa Antipolo. Pagdating ko po doon, i-interviewin ka muna. Tatanungin ka, first time mo ba itong mag-fasting? Hindi po, pangalawa na. So, pasado ako doon. Meron ba kayong sakit na miniminding na mga gamot? Wala po. Healthy po ako. So, pwede kang mag-fasting ng 21 days. So, doon sa Prayer Mountain, meron doong building na isang building, yung mga nagpapasting doon ay 40 days, 21 days, at 30 days, separate. Dito sa kabila, 14 days, 7 days, 3 days. Iba pa ho yung isang araw lang na ayuno. Iba pa yung lugar. Okay? So, magpipill up ka doon ng iyong pangalan. Ilalagay mo, doon ka. Makikita mo doon, marami kayong 21 days. Makikita mo yung iba, 40 days. So, ako muna, during that time, 21 days lang yung aking ginawang pag-aayuno. At to make the long story short, nung ako po ay nag-aayuno na, wala ka kasing gagawin kasi sa loob ng kwarto, nandun lang ay Bible lang nandun at saka tubig, walang pagkain. So kailangan sa umaga, ikaw ay you spend your time in prayer, reading the Bible, walking, and singing. Yan lang ang gagawin mo doon sa loob ng 21 days. At isang araw, ako kinumbikta ng Holy Spirit na pumunta sa library. Diyan po sa Prayer Mountain, meron po diyang library. Pag pumunta ka doon, ay makikita mo, meron doon mga libro na ang topic ay patungkol sa healing, may libro na patungkol sa giving, patungkol sa faith, patungkol sa love, patungkol sa prayer and fasting. So ang ginawa ko po ay, sabi ng Lord, magbasa ka ng mga libro patungkol sa prayer and fasting. Could you imagine na ako po ay nagbasa ng libro sa loob ng 21 days, lahat ng subject ng fasting, binasa ko po. And then, dahil nabasa ko kung paano yung mag-break, paano how to fast, ano yung mararamdaman mo sa ikapitong araw, kailan mawala yung gutom, ano yung sasakit sa iyo, ulo, mangingisay ang iyong mga laman, mawawala yung pagkain mo, yung magkakaroon ka ng body cleansing, magkakaroon ka ng healing sa katawan, dahil alam ko na, dahil nabasa ko na. So, ang pangalawang fasting ko po, very easy na lang. Okay? So, kaya napakahalaga, dapat pag-aralan mo muna anong physical benefits, anong spiritual benefits. Kasi pag alam mo ang iyong gagawin, kapatid, madali lang. Ang masakit, kapag hindi mo alam, ignorante ka sa iyong ginagawa, pag biglang nanginig ang iyong katawan, ay magbibre ka na agad, matatakot ka na. Yung nga ang ibang nagpapasting ay sa halip na pumayat ay lalong tumaba. Iba kong klaseng fasting yan, ano? Normally, ang fasting po ay losing weight, no? Hindi ho nagkaroon ng healing sa inyong physical body. So, yun po yung pangalawa. Pangalawang reason kung bakit tayo pinag-aaralan natin itong teaching ng fasting, para maging magaan lamang. Bago ka mag-fasting, bago ka mag-apply ng 40 days fasting, kung alam mo na yung mga mangyayari na pag-aralan mo na yung subject na fasting, it is very easy for you to fast for 40 days. Okay? At ang pangatlo, ay para ma-enjoy mo yung mga benefits ng fasting. Okay? Dahil ikaw ay saturated ng impormasyon ng fasting and prayer, therefore, may enjoy mo yung benefits.
yung spiritual healing, physical healing, mararanasan mo yan. At mamaya, isi-share ko po sa inyo ang aking patutuo kung paano po ako biniles. Kasi diyan sa fasting po, meron po yung blessings. Ano po? Okay? So, yun po yung tatlong reason kung bakit dapat mong pag-aralan ang subject na fasting. Number 1, safety. Number 2, easy. And number 3, enjoy. Safety ka, hindi ka mapupunta sa danger. Very easy lang. Kahit 40 days, very easy lang sa'yo. At ang pangatlo, may enjoy mo, may experience mo ang benepisyo ng pag-aayuno. Okay, so balikan ko lang ng kaunti yung what is fasting. Okay? Fasting is simply abstaining from food, physical food, and concentrate about spiritual matters. For spiritual purposes. Okay? So, ang fasting po ay napakasimple lang. Huwag nating masyadong pahirapan. Ang fasting ay, yung physical food, ay, ang tao po kasi ay may dalawang pagkain. Yung isa ay physical food at yung isa naman ay spiritual food. Okay? So, pagka sinabing magpapasting ka, hindi ka kakain ng physical food. Para magkaroon ka ng pagkakataon na ipid mo. Kaya nga po yung title natin ay fasting or feeding. So, hindi mo pinapakain ng physical, pinipid mo naman ang spiritual. At ang ipipid mo sa iyong spiritual food ay ang salita ng Diyos. Okay? Kasi yung pong dalawang yan, yung pong flesh at saka yung spirit, magkalaban yan. Okay? At kung sino po yung pinipidan nyo ng marami, yun po yung nagdo-dominate. Yun po yung maghahari. Kaya kapag ang isang tao po ay physically, siya po ay malusog physically, pero spiritually malnourished siya, so, ang magdo-dominate ngayon sa buhay mo, yung iyong physical. Sabi po ng Bible sa Romans chapter 8, verse 8, a person who walk in the flesh cannot please God. Hindi mo malulugod ang Panginoon kung ikaw ay fleshly, kung ikaw ay makamundo, makalaman. Kinakailangan lumakad ka sa Espiritu. Kailangan yung Espiritu mo mataas. Yung flesh mo ay control ng Holy Spirit. If you walk in the Spirit, you will not fulfill the lust of the flesh. So, yun po ang meaning ng fasting, biblical meaning ng fasting. Yung iba po ay to abstain anything which is valuable to you. Yung bang iwasan mo yung mga bagay na mahalaga sa'yo at pahalagahan mo yung mga bagay na mahalaga sa Diyos. Yan. Meaning din yan ng fasting. So, temporarily canceled ka muna sa panonood ng TV. Hindi ka muna manonood ng TV, hindi ka muna magsi-cellphone. So, mga temporal happiness yan. So, ang gagawin mo ngayon, magbabasa ka muna ng Bible, o magme-meditate ka, o makikinig ka ng mga preaching. So, physically, cancellation, spiritually, feeding. So, ganyan lang ang meaning ng fasting. Okay. So, ngayon, nakuha na natin po yung meaning ng fasting. Mahalaga po yan. Okay. So, pag-aralan po natin yung yung pong human being, kung paano po nilikha ng Diyos ang tao. Mahalaga po kasi yung pundasyon. Naniniwala po ako na pag nagtatayo po tayo ng bahay, mahalaga matibay yung pundasyon, tapos yung katawan, yung body, tapos yung bubong. Okay? Sa pag-aaral po natin ng fasting, mahalaga po sa akin yung pundasyon muna. No? Kailangan malaman mo ano ba ang pagkakalikha ng Diyos sa tao. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ang tao po ay nilikha ng Diyos na mayroon pong physical body, mayroon pong soul, at saka mayroong spirit. Mahalaga muna ay alam mo na tayo ay triumphant being. May tatlo tayong bahagi. Ngayon, yung physical na katawan, may pangangailangan niya na physical food. Pero yung spirito mo, may pangangailangan niyang spiritual food. Okay? Dapat alam mo yan. Ngayon, ang nangyayari, kaya, depende yan kung sino ang lagi mong pinapakain, ay di yun yung naglilid sa buhay mo. Kung mas pinipidan mo yung physical, ay di fleshly ka. Kung pinipidan mo naman yung spiritual, ay di spiritual ka. Okay? So, mahalaga po yan. Kaya sabi po ni Jesus, man shall not live by bread alone. Hindi naman ho sinasabi ni Jesus, huwag tayong kumain physical. Pero, mas mahalaga ho kay Jesus yung spiritual. But by every word that proceeded out from the mouth of God. Kaya yung fasting ay temporarily, stop ka muna dito sa flesh kasi masyado nang tumataba itong flesh, pero yun namang spiritual mo ay malnourished. So, hindi ho balance. Kaya makakita ho kayo ng mga tao na physically fit, magandang babae, pero pag kinamayan mo, suplada.
Suplada siya. So, ano ho ang sakit ng babaeng yun? Outwardly, physically, maganda siya. Miss Universe, maganda. Pero ang ugali niya, yung tunay niyang pagkatao, ang sama. Suplada. So, makikita ho natin, ang problema niya, wala hong feeding yung kanyang spiritual. Yung spiritual life niya ho ay malnourished. Pero ang kanyang physical, very healthy siya. Oh? So, marami ho kayong makikita. Tingnan mo, may nakita ka na bang tao, kapatid, na ganon? Gwapo siya, pero suplado. Ikaw, sister, may nakita ka ba na babae ganda, pero pag binati mo, hindi ka babatiin, suplado? Suplada siya? So, ibig sabihin nun, mas maganda yung kanyang flesh. Ha? Pero ang kanyang spiritual life, malnourished. Okay? So, mahalaga po yan. Kaya, pag nag-ayuno ka, pataasin mo ang iyong spiritual life kaysa sa physical life. Okay. Ngayon, ang sabi po ng scriptures ay unang truth na gusto ko pong maunawaan mo, ang tao po ay nilikha ng Diyos as a spirit being. Okay? Sabi po ng Genesis 1:27, let us create men in our image, in our likeness. So, gusto ko pong maunawaan natin lahat na ang Diyos po ay spirit being, ang Diyos. So, nung likhain tayo, ang tao, as a spirit being din. Kasi ang Diyos spirit being, kaya tayo ay spirit being din. Ang pagkakaiba lang natin sa Diyos, ang Diyos hindi natin nakikita. Kasi spirit being siya. Sabi ng Diyos, let us create men in our image. So tayo po yung spirit being din. Kaya lang, ang ginawa ng Diyos, nilagyan tayo ng physical body. At doon tayo nananahan ngayon sa physical body. So yung physical body natin yan, pag tayo po ay, ang totoo pong tao, ito po yung truth number 1, patungkol po sa tao. Ang totoong tao ay hindi namamatay. Ang tinatawag pong physical death na tinutukoy po sa Biblia, makikita po natin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Sabi po doon, yung pong espiritu natin pag na-experience na natin yung physical death, yung ikaw ay namatay physically, yung pong spirit mo ay babalik sa Diyos. Yan po ang sabi ng Ecclesiastes 12 verse 7. Pero yung katawan mo, yung flesh na yari sa alabok, babalik sa alabok. Dadaling ka sa sementeryo, ililibing ka doon. At yung iyong flesh na pinapaganda, araw-araw nilalagyan mo ng lipstick at inaayusan mo, babalik lang yan doon sa sementeryo. At dahil galing ka sa alabok, ay di ikaw ay magiging alabok uli. So yun yung pinapaganda ngayon ng maraming tao. Yung flesh na pupunta lang sa sementeryo. Ang hindi mo napaghandaan, yung tunay mong pagkatao, na yun ang pupunta sa langit pag ikaw ay namatay at hindi namamatay yun. Humihiwalay lamang. So ito yung truth na gusto kong maunawaan ninyo. Ang tunay na tao hindi namamatay. Ang tunay na tao ay mayroong buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus, he who believes in me has everlasting life. Kaya ang tunay na tao mayroong buhay na walang hanggan, hindi namamatay. Kaya nga po yung kwento doon sa Luke chapter 16, yung mayaman, si Lazaro at saka si Abraham. Ay kung ang tao po ay ika nga ay nandoon sa sementeryo, bakit si Abraham mo nasa langit? At saka ho yung mahirap na sa langit, pinapaypayan ho ng mga anghel. So ibig sabihin ho, meron hong ikalawang buhay doon sa langit. Ang tunay na tao ay hindi namamatay. Meron siyang buhay na walang hanggan. Sapagkat sabi ni Jesus, ang sino mang sumampalataya sa akin ay mayroong buhay na walang hanggan. So ngayon, pag namatay ka physically, hihiwalay yung iyong tunay na pagkatao. Yung espiritu mo na may kaluluwa pupunta sa langit. At yun namang iyong flesh, yung katawan mo, yung tahanan mo, pupunta sa sementeryo. Dahil ikaw ay nanggaling sa alabok, sabi ng Genesis 3:19, for you came from the dust, you will go back to the dust. Babalik ka rin sa alabok. So ito po yung mahalaga na maunawaan po natin kasi pag alam mo na yung iyong katawan ay pupunta lamang doon sa sementeryo. Pag namatay ka na 70 years, pupunta lang doon magiging alabok. Ay bakit mo totoong pagagandahin? Ang pagandahin mo, yung tunay mong pagkatao. Pakainin mo ng salita ng Diyos. Mahalaga po yun. Okay? So, ito po yung truth na kung saan ay masasabi po natin na dapat alam ng tao para hindi ho siya matakot mag-fasting. Alam niyo si Pablo, hindi natatakot mangaral. Kasi alam ho ni Pablo is to live in Christ, to die is gain. Pagka ho siya ay namatay na, hihiwalay na yung kanyang tunay na pagkatao sa physical body at siya ay pupunta sa langit. At yun namang physical body niya, ililibing lang yun doon sa alabok at magiging alabok na. Kaya ngayon, mamimili lang tayo kung alin po ang ating pipidan. Are you going to feed the flesh or are you going to feed the spirit? Okay. So, ngayon po ay natalakay na po natin yung 3 reasons. Natalakay na po natin yung meaning of fasting.
At saka po ang tao tunay na tao ay hindi namamatay. Meron itong buhay na walang hanggan. At ang kinakailangan ang pangatlo po ay yung pong flesh at saka po yung spirit. Sabi po ng scriptures, magkalaban po ito. Sabi po ng Galatians chapter 5 verse 17, the flesh and the spirit fight each other. No? So ngayon, meron po akong ilustrasyon, ito po flesh, ito po spirit. Naglalaban araw-araw yan. So, sinong gusto mong manalo sa dalawa? Ha? Yung flesh o yung spirit? Pag ang nananalo ay ang flesh, diyan ka nagbubuhos ng maraming oras at panahon at pinapakain mo ng masyado ang flesh, dito ka nag-i-spend at nalimutan mo yung spirit. So, ang magdodominate sa buhay mo ay ang flesh. So, ikaw nabubuhay ka sa mundong ito, fleshly ka. Pag sinabing fleshly, meron kang immorality, nagmumura ka, magagaliting ka, yan ang mga damdamin ng flesh. At ang sabi po ng Romans chapter 8, verse 8, ang taong lumalakad sa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Could you imagine, Sabi po ng Galatian, ang tao na lumalakad, ng Romans 8:8, ang taong lumalakad sa laman, you cannot please God. But he who walk in the Spirit, sabi doon, you will not fulfill the lust of the flesh. Kaya napakahalaga po yung pag-aayuno Iyo mo nang titipirin yung flesh at ang palakasin mo ay ang iyong spiritual life. Para ikaw ay maging katulad ni Jesus na iyo pong matapos yung ministry na pinagagawa sa iyo at ikaw ay maging successful, maging victorious, ma-enjoy mo yung benefits po ng fasting. So, feeding more. Mas pipidan mo ng marami ang prayer life, study the Bible, meditation of God's Word, memorizing the Word of God. Kansilado muna ang flesh. Wala mo nang kain. Pero papalitan mo naman ito ng tinatawag na spiritual feeding. Yan po ang ibig sabihin po ng fasting. At ikaw ba, Bishop, sa iyong pagpapasting, naranasan mo ba ang favor, ang blessings ng Panginoon? Dito po ako magwawakas na sinabi po ng Panginoon na yun daw pong pag-aayuno, ang number 1 babala ng Panginoon, kung mag-aayuno kayo, dapat ay secret. Huwag ninyong ipapaalam na kayo ay nag-aayuno. So, bakit? Kasi sa lahat ng utos ng Panginoon, yan po ang proseso ay secret, but the reward is public. Bakit? Sabi po ng Panginoon, pag nag-ayuno kayo, kaya kailangan walang nakakaalam. Huwag ninyong linisin yung katawan ng inyong mukha. Huwag niyong ipakita sa tao na nag-aayuno kayo. Gawin niyo yan ng secret. Sapagkat yan lamang ang commandment ng Lord that the process is secret, but the reward is public. Bakit ganun? Ganito po yan Nung bata po ako sa Panginoon, taon-taon, meron akong salary increment. Na-increasean ako, taon-taon. So, nagugulat ngayon yung mga kasamahan ko sa trabaho. Hindi lamang ako na-increasean ng sweldo, na-promote pa ako sa trabaho. Maging sa ministry, ako dati ay member, naging assistant pastor, naging senior pastor. Mataas ang promotion ko. Pag tinatanong ko ng mga kapatidan, Bishop, Brother Ding, anong sekreto mo? Bakit na-promote ka? Bakit nabigyan ka ng salary increment? Anong sekreto mo? Sabi ko, secret. Bakit? Sabi kasi ni Jesus, secret. Ay, yung gantimpala, public. Ano yung public? Promotion, salary increment. Alam nyo, doon sa ospital namin, na pinagtatrabuhan, pag buntis ang misis mo, pinapauwi, tiniterminate sa aming ospital. Si misis ho, 2 beses nagbuntis, hindi ho napauwi. Anong sekreto? Secret. Ano yung reward? Public. Okay. So, promotion, salary increment, favor ng Lord, sumusunod sa'yo. Bakit? Kasi sabi ni Jesus, make it sure. Sa Matthew 6:17, sabi ni Jesus, when you do it in secret. And your Father sees in secret will reward you in public. Ang nakalagay sa King James Version, openly. Ang ibig sabihin ng openly, public. Kaya, kapatid, bibigyan kita ng tip sa aking pagwawakas dito po sa teaching na ito. Ganito yan. Pag nag-ayuno ka, pag nanalangin ka, pag nagbigay ka, the 3 secret in the Bible, secret mong gawin. Walang nakakaalam. Magugulat nilang sila sa blessings, sa favor, at sa salary increment. Pag pumutok na yon at may nagtanong sa'yo, Brad, buti ka pa. May bago kang Raptor, 4x4. Ano ba nangyayari? Secret. Sinong may bigay sa'yo? Si Matthew chapter 6, verse 17. Do it in secret, but the reward is public. Okay? So, yan po mga kapatid. Yan lang muna ang una nating tatalakayin ngayon.
atin pong napag-aralan yung 3 reasons why we need to study fasting. Napag-aralan po natin ngayon ang meaning ng fasting. Napag-aralan din po natin ngayon yung pong tinatawag na truth about human being at yung pong mga kahalagahan po ng pag-aayuno. So hanggang dito na lang muna ako sa first day ng aking pagtuturo. Inuulit ko po, series ito. Marami pa ho tayong pag-aaralan. At ito po, sa aking pagwawakas, huwag muna kayong magpo 40 days. Huwag muna ninyong gagawin yan hanggat hindi nyo natatapos ito pong ating series. Sapagkat dito malalaman po ninyong lahat when to fast, how to fast, the covenant of fasting, fasting that is pleasing to God and fasting that is wrong. Pag-aaralan po natin sa susunod yan. So to God be the glory. Mabuhay kayong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mag-ingat lang po kayo. At ang biyaya po ng Panginoon at ang kapayapaan ay sumayin yung lahat. In Jesus' name, God bless you. Amen.